yung sayaw na hindi kahingalin. Okay, may ganito pong sayaw katulad halimbawa ng belly dance. Ayan, nagbe-belly dance po ako nung nasa Manila pa ako, okay? So, yung ganitong sayaw is nakakapagpabasa talaga ito ng kuweba, okay? Hindi ko alam kung bakit, kung ano yung scientific na paliwanag dito, pero sinasabi ko sa inyo guys, tried and tested ko ito, talagang nakakabasa siya. As in, hindi lang siya basa na akala mo pawis lang. As in, sa lagusan. Hi everyone, this is Aika. Welcome to my channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon so every time may uploads ako, mano-notify ka. Thank you! Pag-usapan natin yung mga bagay. Ano nga ba yung mga bagay na nakakapagpabasa sa mga babae? Okay, so number 1, pagsasayaw. So bakit nga ba sinabi kong pagsasayaw? Tried and tested po ito guys. As in, laging nangyayari sa akin sa tuwing nagsasayaw ako. As in, yung sayaw na hindi nakakapagod guys. Yung sayaw na iinda-indayog ka lang. Yung sayaw na hindi nakakasakit ng mga legs, ng mga kasukasuan mo. Yung sayaw na hindi kahingalin. Okay, may ganito pong sayaw katulad halimbawa ng belly dance. Ayan, nagbe-belly dance po ako nung nasa Manila pa ako, okay? So, yung ganitong sayaw is nakakapagpabasa talaga ito ng kuweba, okay? Hindi ko alam kung bakit, kung ano yung scientific na paliwanag dito, pero sinasabi ko sa inyo guys, tried and tested ko ito, talagang nakakabasa siya. As in, hindi lang siya basa na akala mo pawis lang. As in, sa lagusan, okay? Doon siya nababasa and alam mong kapag pinasukan mo ng talong is madulas at masasarapan ka, okay? So, ayan, yung ganitong pagsasayaw is sabihin na natin exercise yan. Kapag nagganyan ang babae guys, alam nyo na sabi ni Aika na nababasa ang babae kapag nag-exercise or nagsasayaw. So kapag may nakita kayong babae na nagsasayaw or nag-exercise na hindi naman todo-todong exercise guys, hindi todo-todong sayaw. Sinabi kong iinda-indayog lang na sayaw, yung as in malumanay, yung as in yung parang pa-sexy. Ayan, pa-sexy dance. Next tips guys is chat or text messages. So hindi ko masabi dito yung isang term, basta yung the way na magja-chat or text kayo sa babae is ipaparamdam nyo sa kanila na mahal nyo sila and yung bang ipaparamdam mo sa kanila na sexy sila, na sobrang nakakabaliw sila, ganon. So, kapag ganito ang i-chinat or i-text mo sa isang babae is magsisimula na siyang ma-turn on. Ayan. So, madadala mo siya sa usapan na gusto mong maging topic ninyo, gusto mong maging usapan ninyo. And bago mong gawin ito guys, dapat siguraduhin mo na yung i-chat or i-text mo is mahal ka. Dapat. Baka mamaya i-text mo or i-chat mo lang ito kung kani-kaninong babae. Hindi po dapat to na. Dapat po ay mahal ka. Alam mo sa sarili mong mahal ka ng babaeng ito. Mahal na mahal ka. At normal na sa inyo na mag-usap ng ganito kahit na in person, kahit na nasa kwarto kayo at magkasarilinan, okay? So, dapat normal sa inyo ito. Hindi po dapat na i-chat or text mo siya ng biglaan, mabibigla siya. So, ang iisipin niya is parang yun lang yung habol mo sa kanya. Parang katawan niya lang ang habol mo. So, dapat hindi ganon. Dapat
mahal mo siya at ramdam niya yun. Okay? So, ganitong eksena, dapat ito-chat mo sa kanya. Kapag nandun na siya, as in, game siya sa ganong usapan, sasabihin mo sa kanya kung paano yung mga posisyon na gagawin niyo mamaya. Kung paano mo siya halikan, kung paano mo siya kainin, kung paano mo siya pinggirin, kung paano mo siya lahat na ng kailangan gawin para ma-turn on siya is i-chat mo sa kanya. Pero dapat hindi lang sa chat yun ha, guys. Dapat i-text mo siya ng ganito is as in malapit ka nang umuwi sa bahay. As in halimbawa 10 minutes na lang nasa bahay ka na. Baka mamaya i-chat mo siya ng ganito is ang layo mo pala, matagal ka pang uuwi. So, paano naman si girl? Ang ating next tips guys is alam ng lahat. Ito ay foreplay. Siyempre, alam naman natin kapag sinabing foreplay is yun na yun. Paraan ng pagkiliti mo sa kanyang tahong, sa kanyang mani, sa kanyang koronan ng dalawang bundok, sa kanyang pinakabundok, sa kung paano ka humalik. Okay? Iba't ibang paraan ng paghalik, meron din po ako dyan sa video na vlog ko na rin po yan. Iba't ibang klase ng halik. And na-vlog ko na rin kung paano pinggirin yung mani, yung mani at yung tahong. Okay? Na-vlog ko na rin po kung paano kainin ang mani, paano mag-focus sa mani, at na-vlog ko na rin kung paano kumain ng tahong. Okay, step by step pa nga po yan. So, mag-scroll down lang kayo dyan, guys. And, na-vlog ko na rin yung pag-finger. At na-vlog ko na rin yung pag-pisil mo sa corona sa dalawang bundok. Marahan lang yun guys, marahan lang, hindi pwedeng madiin. Dapat makukuryente, makikiliti, at masasarapan ang isang babae kapag pinisil-pisil ninyo ang dalawang bundok niya. Okay? At yung dalawang maliit na, ayun, koronan niya doon sa kanyang dalawang bundok. Hindi po dapat mabigat ang mga kamay. Ang mabigat na kamay ay dapat ginagamit lang sa gawaing kailangan ng pwersa ha. Pero kapag mga sensitive na ng katawan ng babae is dapat magaan lamang ang kamay at may pagmamahal. Okay? So kapag ginawa mo yan ng may pagmamahal at may paggalang at respeto sa katawan ng isang babae, tsak po ay hindi kayo makakalimutan. Okay? So yan lang naman lagi ang gusto natin, diba? Kapag may ginagawa tayong something special sa ating mga partner. So, gusto natin na hindi tayo makakalimutan. Ayan. At yan lamang po ang aking vlog for today. See you on my next vlog. Sana po ay nagustuhan ninyo itong aking vlog for today. And po kayo mag-iingat. At sana ay safe kayo. At God bless. Ayan.